Ito yung ikalawang Sunday na January. Ay, 2 Sundays naman. Oh, ang bilis. Pero nasa ano pa lang tayo ngayon, January 12. Alam mo ba Pam, 5 na yung tumama, yung lone winner sa Lotto. Kaya nga pang Guinness na eh. Parang ano na eh. Ano, nagluloko na tayo. Meron Alam mo, tayo, ano ka lang natin. hindi mo alam Sabi ko kung nga, ano eh, hindi mo alam kung nagmamadali sa pagkamkam, nagmamadali sa ay pinag-iipunan ng Nagmamadali, pagtakas, nag-aapuran. di ba? Last year, Imagine kung mo. pinost mo nakita ko, isa Oo. pang bansang Diba, dalaga. nakita ko kasi itong si Mayor Baste. Pinost ng ano, Pinost ng niya eh. FB page. Noong 2024, 82 winners po ang nanalo sa Lotto na ang kabuuang panalo na ipamigay, na ipamudmod o naibulsa ay 5 billion 314 million 457,829.60 centavos. O, galing ko sa numero ah. Hindi pa ginawa nahiya pang gawing 8:13 no, ginawa pang 8:29. Talagang para napaka-accurate and grabe no? Ilan yun? 82 ang winners. Tapos ngayon, pero wag natin kalimutan yung ano, tama. Yung nung October 2022, merong nanalo na 433 winners sa isang linggo. Oo, yan ang Ito pinaka yung investigahan tapos wala na. hindi pa sa area ng investigasyon, mukhang may naayos, or Yes. allegedly may naayos. And sa ano rin naman Marlon, sa obserbasyon ng maraming tao, may naayos talaga. Dahil iba yung tapang mo nung ikaw ay pumupunak pa lang, at iba yung tapang mo nung una mong dininig yung reklamo, at iba ang sumunod mong tapang dahil yung buntot mo ay nabahag na yung buntot mo. Sa magkano dahilan? Ay, yun. Tama yung tanong mo. Sa magkano Yung business sa dahilan? anong dahilan, sa magkanong dahilan. Tapos kagabi may nanalo na naman ng 19.4 million pesos sa Lotto combination number na 9, 38, 23, 12, 32, 29 and ang premyo po ay 19 million pesos 489,253 and 80 centavos. Oh, So panlima to. centavos ha? Nasa ano lang tayo nasa January 12 pa lang tayo. So wala pa tayo sa ikadalawang linggo ng Enero. Kasi ang ikadalawang linggo ng Enero, natural, sa January 14. Tapos nung kamakailan lang Pam, ang nanalo sa Lotto nung January 1, may nanalo sa Mega Lotto ng 57 million pesos. Nung January 2, 18 million pesos sa Super Lotto. January 5, 314 million pesos, Ultra Lotto. At January 8, 29.7 million pesos sa Grand Lotto. Wow! Diba? So, sana all. Ano kaya ang determination, Marlon, nung halaga ng loan better na pinapanalo niya? Bakit meron 19 million lang? Siguro sa ano lang yan? Sa Pacmani siguro, not sure Baka sa Asia lang tatakas yan, yung 300 million. Baka sa Europa tatakas yan. Yung mga ganun siguro, no? Aga-aga, wala pang 2 linggo. Limpak-limpak agad ang nakulimbat. Wala pa naman tao. Ito po yung audio Ako, kumusta si natin. Wala Audio? pa namang nang-aaway sa amin na Yun yung, ano si title? hindi, ang tawag dito Marlon, ano lang din ha, speaking of cam-cam and all, naku, meron na naman umangat ang buhay dyan sa customs, Marlon. Kilala natin. Umangat na naman ang kanyang pangarap. Alam mo, deserve naman itong taong kung nakaupo siya dahil almost 2 years niyang pinaglawayan yan eh. Na Pangarap mo talaga yan. this person worked its way para talagang hinimod lahat ng dapat himurin. Pati nga yata talampakan na nababag sa medyas ng 19 hours ang biyahe. Hinimod nito eh para lang makaupo. Sige, fine, deserve mo yan. Pero yung pagkaka-appoint mo and in a matter of months na promote ka as deputy commissioner from being director 3, medyo nakakabahala. And knowing also your background as a person and how you also pronounced it publicly dun sa grupo natin when we were all working together na ikaw ay may kapasidad na ganitong gumawa ng ganyang At akal magaling maglaba. at marunong kang maglaba and all. Medyo hinay-hinay lang pare dahil ikaw ay nakaupo ngayon, pampublikong tao ka, ang buhay mo ay pampubliko. Ang Pilipino, ang kumbaga may-ari sa'yo, ingat-ingat lang. Marami dahil nakamasid. nakabantay ako. So, tsaka bigyan mo naman ng pride yung mga anak mo sa sarili mo. Yun na lang ang akin, magpakatatay ka naman sa kung anong pwesto mo. Si Podio raw, okay lang ba yung Podio? Ano sabi? May nabasa na ako dalawa. Kasi Ano po? baka raw makaka-copyright tayo. I mean yung background music. Hayaan nyo na po yung background music. Kung makapiright. Okay. Sasayaw na lang Loud si and clear Marlon. naman daw.
Ito naman kasi nagpatugtog. Malinaw wala. Wala kanina. Malinaw wala. Sa'yo. Kailan naman So disclaimer lang, kay YouTube, hindi po namin sinasadya, yan ay background music. Ano na lang po namin, i-disclaim na lang din po namin sa description box. Gilbert Cruz papasok na sa BOC? Question mark. Siya yung PAOCC, USEC. Yung napakasipag mang blade ng Pogo ng kalaban ng gobyerno. Oh, Na- yung series of ano. Na yung nire-rate Kahit kailan, nagsara na lang yung Pogo. Di umano ha. Sarado na raw yung doon sa Cavite. Hindi nila nirate. tapos yung nire-rate niya, BPO naman. Di ba? Meron Ayan. gano'n, tatataan. May ganong complaint, may ganong sumbong. Dami-daming complaint. Unang pasok ng taon, actually, unang araw pa lang naupo niya, nagko-complain ng marami. Yung kapalpakan ng presidente ito sa kanyang pagiging DA secretary, marami na rin nagreklamo eh. So, I'm not very sure. At magpasa hanggang ngayon, Marlon, napakalapit na lang ang midterm election, marami pa rin nagre-reklamo. Yung reklamo mo na may kasamang takot, hindi rin naman mabigyan ba ng kasiguraduhan na merong isang justifiable answer from the concerned agency, such as COMELEC. What are we referring to? Yung kay Tita Nene Bacale, di ba? Niha-niho, wala kang explanasyon. Tapos nung nag-submit ka ng iyong COC, tinanggap naman, ni-receive naman. Tapos ngayon, bibigyan nyo ng dahilan na siya ay hindi botante nung distritong tatakbuhan niya. So, paano na lang, Marlon? Yung iba na ang issue citizenship or nationality. Alam mo di ba? pa, kahapon lang narinig ko, hindi lang pala si Tita Nene yung tinamaan, disqualification. Walang due process, no? Kundi sa Marikina, no? Si Mayor Maxi Chodoro, na disqualified. Yung kalaban ni Kalaban naman ni Coco Pimentel. ni Chu. Ng asawa ni Kati Chu, ng asawa ni Coco, di ba? Yun yung Ito yung mga taong alam mong talunan na, kaya nagpakandaduga na lang ba? yung mga taong ayaw lumaban ng parehas. Yung mga taong hindi Ay. pinalaki ng tama ng mga nanay At nila. nasisikmura nilang mananalo sila by default. By default, no? Yung kay Martin Romualdez, yung miraculously all three na kalaban niya kasama ang pangalan ni Nene Bacale, natanggal sa Na alam niya si Tita Balutan. Nene, alam niya na si Tita Nene ang pinakamalakas niyang kalaban. So, tapos alam niya, ito Marlon, yung mga resultang yan ang mga nagsusumigaw ng katotohanan na isinusungka ang isang Martin Romualdez sa kanyang distrito. Tapos ang masaklap, ang ini-issue sa disqualification case si Tita Nene, hindi raw siya residente doon. Paano ka hindi naging residente? Doon ka nga pinanganak. At saka, Baka siya hindi siya doon pinanganak, di ba? diyan tayo nakakakita ng fault. Mas lehitimo pang waray sa iyan. Diyan tayo nakakakita ng fault sa proseso, Marlon. Dahil yung nakapag-file ka ng COC, that means to say, you pass all the qualifications as a candidate. At para tanggapin ito ng COMELEC, that means to say, COMELEC said qualified, passed. Tapos biglang manghihimasok, sorry, nagkamali kami. Diba? Mabait mo rin sa sinabi mong fault sa proseso. That's a fault in the process. Ito yung pang-aabuso talaga. Bakit sinasabi kong fault in the process? Punta tayo dito sa ating topic kagabi na medyo hindi kagandahan ng audio. No? Yung kagabi ang sinasabi natin, nanghihimasok ngayon ang AFP sa paggawa ng background check sa mga kandidato. Kandidato, ibig sabihin, ikaw ay nakapanumpa na sa COMELEC, nakapag-submit ng iyong proseso at tinanggap ka bilang kandidato. Kandidato ka na. Dapat yung mga background check pa yan para kang nag-hire sa trabaho. Hindi yung, may bakante kami pasok. Pagkapasok, first day ninyo, ay underage ka pala, alis. Ay ganito ka pala, hindi maganda yung ano mo sa posisyong hinahanap ko, alis. Pero tinanggap mo eh. Mali, that's fault in the process. At sinasabi natin, ngayon, ang gusto ng AFP, may say sila sa kandidato by doing background checks. Sa akin, sige, kasama sa Intel gathering nyo yan, pero para gamitin nyo to, para magmukhang, dapat kasi talaga yung impartiality ng PNP at AFP nandyan tuwing election. Ay, si PRRD nasa ano? Ay, hello po. PRRD, hello po, Rodrigo Magandang umaga po. Baka nga, no? Magandang umaga po. Totoo. Good morning po, tatay. Tatay, ako po yung classmate niyo nung grade 6. Nanangopya po sa inyo. Oy, sige na nga, pwede na rin. Ay, sorry na, cut kita. Yung impartiality, di ba? Na kasi nakakatakot, nakakapangamba at nakalulungkot to kung totoo man. Although sinabi naman talaga ni AFP Chief of Staff Omet Browner na nagsasagawa na sila ng background checking sa mga kandidato. Sana, katulad ng sinabi ko kagabi, sana hindi ito selective. Sana objective. Kasi ang problema rito, kung yung pamamaraan na ginagawa yung background checking ay para lamang mapin down ang mga kumakalaban sa gobyerno ngayon, na kandidato ngayon, na silang mga tunay na may sugat na posisyon, wag naman po. Kasi umaasa ang taong bayan at trabaho nyo, hindi lamang ng AFP, kundi ganun din ng PNP, yung impartiality. Wala kayo dapat kinikilingan, wala kayong dapat na kinakampihan, at dapat serbisyong totoo lamang. At hindi ho ninyo sakop yung electoral system ng ating bansa.
Ang sakop ninyo ay ang kabuuan ng seguridad ng bansa. Actually, tama. Yung depensa ng bansa natin sa mga external forces. Ano ba ang pinagmulan ng takot ng AFP? Kaya gusto nila ngayon, from the mouth of Browner, na merong silang say on background checking. Ito yung hindi na nila gustong maulit yung pangyayari na ang isang katulad ng former Mayor Bamban na si Alice Guo na makaupo sa pwesto at di umano ito pala ay spy. Unang-una, Marlon, again, this is a fault in the process because dapat immigration pa lang nakita na yan na isang taong ito ay undocumented alien at nagkaroon ng residence dito sa bansa natin. Yun pa lang yun. Ako nga pa nabababawan sa dahilan to. Hmm. Kaya nga dahil din sa kababawan na dahilan nyo, na kaya nyo binabackground check dahil lamang gusto nyo malaman yung citizenship ng bawat kandidato ngayon, mapalokal o national man, napakababaw po nito. At uli na, para ngayon pa kayo magsagawa ng ganyang klaseng investigasyon kung kailan mag-uumpisa na ang araw ng kampanyahan sa national sa darating na February at tapos sa local sa darating na March. So, sana kung ang objective nyo yan lang, hindi ba dapat mas malalim na trabaho ng AFP, ng PNP na alamin kung sino-sino ang mga politiko sa probinsya ang merong mga private armies na silang nagiging sanhi kung bakit nagkakagulo, bakit nababahiran ng dugo, o bakit may mga alam mo yun, may mga nabibiktima para magurgor, mapatumba na mga kandidato at mga supporters. Sana yun po ang palalimin nyo. Huwag kayo mag-focus lang sa citizenship. Kasi sa citizenship, meron na dyan. Tingnan mo, kitang-kita ngayon, viral nga. Di ba? Kung yun lang talaga ang purpose nyo. And tapos ayan pa. Sana no? Sana, yung sinasabi ng pagbabackground check, ano yan? Para sasalakayin nyo yung mga kandidato na oposisyon. Re-raid din nyo, gagawan nyo ng senaryo na kesyo, eto, nagmamayari ng mga matataas na kalibre ng baril. Dapat, ang ginagawa nyo na po sa panahong ito, i-identify nyo na yung mga COMELEC hotspots, yung mga lugar, mga probinsya na may mga hotspots at dapat identify nyo na rin kung sino-sino mga political warlords ang nagmamantini ng private armed groups o PAGs na noon pa na hindi maawat-awat sa hindi malamang dahilan. At saka Marlon, yung kung halimbawa yung sa issue ng citizenship, issue ng pagiging spy, issue ng lahat, ang dami-dami po dyan nakapag-file convicted. Ang dami-dami dyan nakapag-file, merong mga issues na moral turpitude, di ba? Ang dami dyan nakapag-file na walang negative drug test result, di ba? Yeah. Issue natin yan sa mga nakaupong opisyal ngayon na di umano, allegedly ay may involvement sa mga white powdery substance dealing sa kanilang mga distrito, komunidad, o sa kanilang mga transaksyon na meron dyan mga nabanggit na smugglers pero nandyan namumuno, nakaupo, tumatakbo at di ba ano ang ginagawa ninyo, pinapatumba ninyo, dinidisqualify ninyo yung mga potensyal na kalaban nito para di ba mabigyan ang mga mangboboto ng kanilang mga best options to choose their leaders para sa kanilang community, no? Na nakaka-frustrate lang na parang parang hindi ninyo alam kung ano yung mandato ninyo in general, no? Si Browner, hindi na niya ba alam, Marlon, kung paano gawing relevant yung sarili niya at kung paano i-fulfill yung duty niya na pagpadating ang midterm election. What will happen to this guy, Marlon? Pagdating ng midterm election, na alam natin, nagiging basihan kung paano maging lame duck ang isang nakaupo. Diba? Correct. At sana hindi sila magamit ng administrasyon na para pumabor lamang sa ilang kandidatong nasa posisyon at nasa may kapangyarihan. Alam mo, kagabi binanggit ko kasi yung 4Gs. May tumawag sa akin ngayon. Dati na yan yung salitang 4Gs. Guns, goons, gold, and girls. Ngayon daw, 4Gs and 1A. As in, ayuda. So, lugin-lugi, di ba? Dati meron ng guns, goons, gold, and girls. Ngayon, nadagdagan ng ayuda. But ayuda can fall under gold because gold could mean money. No? Pero yes, tamang-tama, mas applicable at mas nauunawaan ng tao kung ano ang salitang ayuda sa ngayon. No? Ang ayuda ngayon, Marlon, nakakalungkot na ito ay naabuso. Kahit gaano kaganda yung intention mo ng nakalakip sa salitang ayuda, nababahiran ba ng politiko? Yung gold farm, ito yung mga pera ng mga abusadong politiko na higit lalo yung mga nagmamantini ng illegal deal, saka mula sa illegal gambling, alam mo yun, sa lahat ng kailigalan. Samantalang sa ayuda, dito mo naman nagpo-fall yung pera ng taong bayan. Ipinamumudmod ng mga abusadong politiko na kung makapustura ay galing mismo sa sarili ng bulsa yung pinamumudmod nila sa kanilang mga butak. Yeah, totoo yan, no?
So, maaari dahil ang isang chief browner at ang iba pa niyang mga kasamahan ay isa sa sinasabi sa 41% na gustong ma-impeach ang isang VP Yun, no? Sara. Napakaganda. Pero bago lang yan, ha? Alam ko kanina, may ceremonial launching ng EFP, PNP, at saka COMELEC patungkol doon sa checkpoint nila. Checkpoint. Kasi asahan natin, start na po ngayong araw na to yung pag-implementasyon ng gun ban. Ay, mga checkpoint. So yung lahat ng mga may permit to carry firearms, tabi-tabi nyo na to. Huwag na po muna kayong magdala. At ngayon sa checkpoint. So yun nga yun bago tayo pumunta doon sa 41% doon sa pumapabor sa impeachment, di umano kay VP Sara. Sana huwag kayong maging selective. Gaano kasi nakakatakot yan, Marlon, yung checkpoint na yan. Paano kung isa yan sa mga proseso ng Um, tanim ebidensya Yun nila? yun tanim ebidensya, saka isa to sa proseso ng, alam mo yung pag-iinitan lang, maglalabas sila ng search warrant sa mga kandidatong alam nila na matindi ang frustrasyon at matinding nagpapahayag laban sa kasalukuyang administrasyon. Oo, at yung mga opposition candidates na malakas talaga sa tao, na gusto rin nilang bigyan ng rason ng pagkakadiskwalifikado. Diba? So lahat ng harassment no? Lahat Merong ng disqualification case na walang due process. Oo. Tapos, wag naman sana. Sana hindi magpagamit yung mga kapatid natin na nasa serbisyo, mga uniformado, mula sa kasundaluhan at kapulisan. At sana yung salita at prinsipyo ng impartiality ay manaig sa inyo. Sa inyong mga sarili, sa inyong mga tsapa, sa mga suot ninyong uniforme, para naman pag-uwi nyo sa bahay, may dignidad pa rin kayong matatawag sa pag-uwi nyo sa inyong pamilya. Marlon, tignan mo, how sad it is na yung balita natin, nag-conclude talaga agad tayo ng negative. That is because nakakawalang tiwala naman na kasi ang mga proseso ngayon pati yung mga nakaupo, parang hindi na sila, anong tawag doon, effective, and hindi na rin sila yung katiwa-tiwala. Paano ka pagkakatiwalaan? Kailan lang may init na mainit yung Kongreso, Senado at saka House of Representatives patungkol sa extrajudicial killings. Yes. May nag-viral pa. Oo nga, Marlon. I-share lang natin. Yan, Bigyan daan natin. Grabe to. Ipopost nangyari natin to. mamaya, pero saan Post yan? natin. Sa Alam ko sa sandali. Siargao? Kung siya municipal police station ng kakalungkot to. Kung saan? Siargao nga, Siargao Oo, Cup. Siargao. Siargao Cup. So, kung saan binaril yung si allegedly na suspect. Diba? Binang. Sorry, yung termino Tsaka ko, yung binangbang. Binangbang. Tapos, hindi naman natin nakita dun sa video na bumunot talaga ng bangbang niya. Tapos, pinipilit siyang padapa. Kaya pala hindi makadapa si Kuya. Kasi may tama na sa stomach. Oh. So, lumuhod lang siya. So, alam mo yun, At nakita na tinaniman siya ng kung ano-ano mga yung ebidensya gamit doon. niya na di umano yung sa kanya, nilipat, tinabi rin sa kanya. Oo. Tapos, ang masaklap, hindi agad tinakbo sa ospital. Well, because So, the intention is to really gore. Diba? Grabe, diba? Dahil ang sinasabi, ito ay nanalo sa isang loto ba o wete? Kasi meron siyang panalo na ang intention is i-rob siya. Tama ba? And to be able to do that, ayun, kung ano-ano ng kanimang ginawa. So, pinalitaw na Tesyo, miyembro siya ng isang sindikato. and here is our Congress talking about the previous administration's alleged AJK dealings or case. Tapos yung ngayon na mga nangyayari ng mga issues ng pangkasalukuyan, ini-ignore nila na merong mga human rights violations. Samantalang to, December 29 pa po ito nangyari, last year. December, although magdadalawang linggo pa lang. At hanggang ngayon hindi makamove on yung pamilya ng biktima. Kasi kitang-kita, mabubuhay pa po sana si Kuya kung agad-agad isinugod siya sa ospital. Pero hindi, hinayaan nilang malagutan ng hininga yung biktima na unang-una, hindi na-observe yung rules of engagement na tinatawag na nasa manual po yun. Manual ng Police Operational Procedure ng PNP sa tuwing may gagawin silang raid. So maraming dapat ipaliwanag dito yung Siargao PNP at dapat mabigyang hustisya ang ginawang pagmurder kay Kuya dahil kitang-kita kung paano ang ginawa rito kay Kuya na to sa mismong harap ng kanyang mga pamilya at mahal sa buhay. Diba? And then you talk about what? The gorgors of the past. And here you are in your present, not doing anything, not acknowledging anything. O sige, sa mga far-flung areas na yan, Marlon, na nangyayari yan. Paano naman ang sagot nila dun sa harap-harapan sila mismo ang nag-violate ng mga human rights? Yang nangyayari sa Kongreso, nagpunta ka doon bilang isang resource person, and you will end up as what? A convicted, what? Parang, buti pa nga yung mga, Marlon, yung mga nakakasuhan sa mga crime cases, criminal cases, Marlon, nakakapagpiyansa. Ngayon, hanggang ngayon, hindi natin Colonel alam kung si Grijaldo, Colonel Grijaldo, pinalaya na nila, di ba? Walang, ewan ko.
dinitain nila na galing sa operasyon yung mama. Oo nga. Nasaan yung humanitarian consideration Oo. yun? Ikaw ito tanong lang kina Honorable Abante, kahit yung asset ko talagang tumataas kapag honorable. ginagamit natin yung Honorable. Sina Honorable Paduano, sina Honorable former sexy star Dan Fernandez, pero let's call you Honorable ha. Sige, para hindi ka na lang din magalit, Sir Dan Fernandez. Di ba? Parang where is the humans in you? Di ba? Parang nasaan ang inyong puso? Tapos mag-o-open ang session by tomorrow, Marlon, Yep. January 13. 30 na ba? Hindi pa 20. Hmm. Alam ko, 20. Anyway, check natin kung bukas, no? So, we'll see kung ipapatawag yung mga vloggers. And the other one is yung i-effect ba nila yung kay General Wilkins? Kasi pending yan eh. Tama. Ang sinasabi nila, si General Wilkins, for humanitarian reasons, magpapasko sa kanilang pamilya. Bakit? Wala bang Wala bang pamilya ang isang Colonel Grijaldo? My point exactly. Bakit yung pag-extend ninyo ng pagiging tiyonggo ninyo, tao ninyo, merong kay Wilkins at wala kay Grijaldo? Nasaan yung pagiging black eyed peas nyo? Where is the love? Katay mo nga. Katay mo nga. Where is the love? Kasi alam natin, Marlon, na yung mga yan ay most probably, isa sa 41% na nagsabi, o baka sila nga yan eh, na pro-impeachment. Sino ba nag-survey nun? Alam ko ang nag-commission, SWS, no? Oh, pero ang nag-survey, si Stratbase. Ang nag-commission si Stratbase na pag-aari ni Dandandanda. Itamba. Itamba, di ba? Oo, hindi man si Tamba, baka kapamilya. Naniniwala ba kayo na 41% ng mamayang Pilipino ay pabor para i-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi ba isang kahungangan to? Hindi ba isang kabulastugan tong ganitong klaseng survey na minamain condition nila ang kaisipan ng mamayang Pilipino para lamang i-push through nila yung pagpapa-impeach kay VP Sara ngayong taong 2025. Ayan, ito pa, ang sabi rin ng Akbayan, Marlon, impeaching VP Duterte would let Filipinos sleep better at night. Ikaw ba, Wow. yung hindi mo pagkakatulog sa gabi, Marlon, dahil ikaw ay aminadong mababaw ang mga tulog mo these days, no? Dahil ba ito kay VP Sara o dahil sa bago mo? Hindi, talagang may insomnia lang. Oh, diba? Yun yung sinasabi ko. You, Akbayan, better speak for yourselves because not all Filipinos will be sleepless because of VP Sara. Akbayan Akbayan ba yan? Akbayan. So Akbayan hindi sa antivirus to, di ba? Akbayan, mas malaki talagang issue sa inyo yung 125 million pesos na sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte kumpara sa 500 billion pesos na pondo, Billion na billion pa pesos, rin yun, Marlon. 125 million lang to. Ito, 500 billion pesos sa flood control project. Tapos, mas nakakatulog kayo na yung mga kababayan nyo, na turingang akbayan kayo, mas nakakatulog kayo na zero budget. Yung mga kababayan natin ngayon, Ula, Jen. yung sa PhilHealth, di ba? And sa PDIC, 187, 117, 117, di ba? Oo. And GSIS, tapos tinaas pa rin yung contribution ng SSS. Mas nakakatulugan nyo na mahimbing yan. Kumpara doon sa 125 million pesos na ginamit naman ng tama at nilinaw na rin yan ng Commission on Audit. Hello, OFW Hero. Nag-usap sila ni Miss Alma. Actually, Marlon, sinabi mo yan. Paki-comment po dyan sa atin, no, sa comment box. Sino po ang nakakaunawa na mas malaki ang billion kesa sa million? Because yung focus nila doon sa use of confidential funds sa VP Sara, it's only 125 million. M po yan, million. But then, yung pong mga nagastos sa, let's say, flood control projects, Marlon, na billion at per day ito na tinatawag na amounting to more than just 1.6 billion a day to. a day, di ba? A day ito. Oo. 1.6 billion a day. B. Billion a day. Ulitin natin ang billion. Kumpara sa 125 million. Na every time umuulan, every time bumabaha, nakikita natin ang kakalsadahan at ang mga dike at kung ano-ano pang mga flood reserve dyan na ampaw yung kanilang At sa Bicol pagkakagawa. Region, mahigit 200 katao. Ang hindi nakapagpasko dahil sila ay pinaglalamayan. Oo, pinaglalamayan, di ba? Yung pamilya nila, malungkot ang naging Pasko. Nawala na sila ng mahal sa buhay. Na-wipe out pa yung kanilang kabuhayan at kabahayan. Bicol yan ha. Bicol At alam natin na mismo si VP Sara ang nagsabi na pangalawa ang isang Zaldico na nagre-represent sa Ako Bicol Party List ang may control ng yaman ng bayan. At Akbayan, malapit na malapit kayo kay dating Vice President Leni Robredo. Taga Bicol po, si Vice President Leni Robredo. So, ito nakakatulog kayo sa isyong ito. Tapos, hindi kayo mapakali sa 125 million pesos sa confidential fund. Ang ibig lang sabihin nito, talagang mainit ang dugo nyo kay VP Sara at talagang inggit na inggit kayo dahil hanggang ngayon, ang isang Vice President Sara Duterte, gayon din ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay mataas pa rin ang survey. Samantalang yung amo nyo na si Marcos Jr. ay pabulusok na po pababa ang kanyang trust and approval ratings. Gayon din ang isang Martin Romualdez na bilyong-bilyong piso na ipinamumudmud gamit ang pera ng bayan. Pero hindi Pero, man lang hindi man lang makakapalo kahit konti sa survey, di ba?
Diba? Billion na. Kaya nga, gano'n na lang ang ginawa. Nandugas na lang sa kanyang distrito at pinatanggalan ang pangalan ng kanyang mga kalaban. Tapos itong SWS survey, talagang itong survey firm na to, no? So talagang nakikipagpuntsabahan pa kayo. Wala pa kayong puso, damdamin. Hindi ba kayo nakokonsensya na para maglabas ng mga ganitong peke na survey result? Pero pera, Marlon. Sa labas na Dahil lang sa generous amount na Give me naman. my money. Alam mo ba yung... Baka mababash na naman tayo. Kaya lang, nung kinall out yung pulsation, nabash tayo sa X meter. Talagang ganyan, di ba? Sasabi lang tayo ng totoo. And please, dapat po sa trabaho natin, may tinatawag nga, lalo madalaking kumpanya kayo, may tinatawag ng corporate social responsibility, CSR. So dapat meron din tayong corporate moral responsibility. Na responsibilidad yung moral, kayong mga Social moral responsibility. social moral Marlon. responsibility. Your social responsibility. Yun na lang halimbawa. Oh, sige, sorry. Hindi, sige, okay lang. Sige. Napakasimple at basic example ng social responsibility mo, Marlon, or yung social morals mo yan. Sumakay ka sa elevator, may nakasabay ka, nagsara, kayong dalawa lang. Mano man lang, hi, good morning. Tapos huwag na kayong mag-usap, but acknowledge each other. Be social to other people. Yung ganun man lang. Pero hinahanap mo ngayon ito sa mga nakaupo. I don't think so. Kaya hinahanap natin Thank you rin sa term, social moral responsibility. Di ba? And natitiis nyo na dahil sa pagpapalabas nyo ng peking ganitong survey result na di umano 41% ang may gusto na impeach ang si Vice President Sara Duterte. Mas gusto nyo na magkakawatak-watak lalo ang mamayang Pilipino. At dahil lamang sa mga ganitong klaseng kasinungalingan, bakit ba hindi kayo maglabas ng tapat, tunay at totoo na survey team na hindi sagot ang impeachment case laban kay VP Sara para maiahon tayo sa kahirapan, sa kagutuman at kumakalamnat dyan ng mamayang Pilipino? Marlon, yung ali nga, si VP Sara, halos magmakaawa na magtrabaho na po tayo, please. Nauubos yung oras dito sa haba ng mga ganitong Correct. pagdinig, magtrabaho na tayo, please. Correct. Alam Yun nyo, na lang hinihingi mo, ali. correct. Alam nyo, Ayaw nila. SWS, sa halip na ang maging topic nyo sa survey nyo, maging topic nyo kung totoo ba na hinahanap ng mamayang Pilipino yung 500 billion pesos na pondo sa flood control at totoo ba na hinahanap at galit na ang mamayang Pilipino na zero budget ang PhilHealth? Alam mo, Marlon, maano ko lang, no? Kwento lang, pero para enlighten natin yung mga. When I was in high school, I was part of So the... mga 1980 yan po. Hindi, mga 2002 lang. Wow, okay. Pati wow. Ngayon nagsasabi ako ng totoo, ayaw mo. SWS, may kakapi ka rin. Ano na lang pinagkaiba mo dyan sa mga yan na Ayun nga sabi, sinasabi ano ko? pinagkaiba mo sa Ano? SWS? Tulong naman, tulong mo na ako ilayo sa ganun. Tayo na lang dalawa nag-uusap at naglalaban Okay, sa sige, edad. balik mo na nung high school life No mo. high school life ko. Or your high school life. Hindi, I was part, actually elementary pa lang, hindi po sa pagyayabang. Elementary pa lang, nagba-volleyball na ako. And then in high school kasi doon mas organized yung mga club systems pa. Na ako ay nasa sports club and I play volleyball at na-notice somehow yung galing natin sa pag-volleyball. Na I became part of the varsity. Varsity, okay. Pero hindi kasi varsity ang tawag nung high school. Varsity came only nung college. So you were part of the school representative as volleyball player. You represent your school. Varsity na rin yan. Pero hindi nga namin ginagamit yung varsity nung high school. Hanggang sa yung galing nung grupo, nung team, nag-qualify, mag-inter-school. Lumabas na dun sa competition within your school. Nag-inter-school na. Alam mo ba, kapag nananalo kami by default, because yung kalaban hindi nakarating or na-late, masama sa loob namin na hindi namin napagpaguran yung puntos na meron kaming 1 win, 1 lose. Kasi ang gusto namin, nagpawis ka, yung nagpasa yung kamay mo, pinaghirapan nyo. So I cannot see the fulfillment in Martin Romualdez if ever, because he's a sure win now. Pantusan man siya o hindi, panalo siya. Hindi pwedeng maging representative less yung distrito niya. Panalo na siya. Oo. Pero where is the pride in there? Nananalo ka dahil unang-una hindi aamin niya na madugas siya, na nandugas siya, na nambayad siya, na nakikutsa ba siya. And unang-una hindi rin naman aamin niya na because it's all me. Because I am qualified, people like me. Walang ganun na mangyayari. But where is the pride in that? Unang-una, sa sarili mo, nasan yung pagiging proud mo sa sarili mo? Wala dapat. Dapat wala. Yep. Dahil madugas ka eh. Pangalawa, sa asawa mo, dapat wala din. Basta kasi parang, babe, nandaya ka eh. Dapat hindi rin. Pangatlo, sa mga anak mo. Diba? Athlete pa naman ang anak mo diba, sa polo. So, anong ehemplo ang Anong bibigay mo sa anak mo? binibigay? You lead by example. You are a father supposedly by example. But can we now conclude that just because the father sucks, the kids also are like you? Na mananalo ka para lamang dayain, gipitin yung katunggalin. Yan ang unang-una nating nilabanan nung tayo ay sumuporta sa isang Marcos Jr. because of continuity reason. And unity. Oh, Anong nangyari? Unity. Pero Marlon, yung nilabanan natin na the father is not like the son, well apparently, bobo tayo. Mas malala pala to. Mas malala pala to. itong hunghang Ang galing na to. niya, no? Ang galing ni Tatay Digo.
talagang alam mo Nakita yung niya. consistent siya, nakita niya agad. Diba? And we were blinded. We did not listen because we were all for the thought na may continuity. Continuity. So varsity ka dati pa. Ako rin varsity. Bar? Lagi Anong nasa city? varsity. Saan yun? Sa Quezon City? Sa Manila, Manila sa City? Manila. Lagi nasa varsity. Doon sa Boracay. Pero ang ano ko dyan, ang regret ko dyan, hindi ko na siya naituloy ng college. Because ng college, Puro aral. andun na yung struggle financially na kailangan ko mag-focus dun sa pag-achieve ng grade Working student ka. kasi mawawala yung scholarship. And on Scholarship. top of the scholarship, Nag-work ka na sa... sa school naman, hindi naman yung kamo sa isang Parang fast working food. student. Oh, working student fast sa food. Mountain. Oh, Jollibee. Oh, pero Jollibee, Thank you ma'am, thank you sir. Have a nice meal. tapos punas ng lamesa. Oo, talaga. Kakain ka pa chicken joy sa CR. Kaya Sasagot kang telepono. Hello, thank you for calling Jollibee. Oo. Bakit sa CR ka kumakain? Yung mga pipili ka ng mga tira-tira pagkain. Alam mo, pagka mga nagde-date, ayaw ubusin. Oo. Kami magbubulungan ng mga service ko. Oo. At saka yung, tanda ko na, ang kulay pa ng Jollibee ng orange brown. Yung hirap Oo, ng parang kape. Dunkin. Parang Dunkin Oo. Donuts. Tapos yung kalo mo, yung sombrero. Oh, yung beret. Oo, pag ano. Hindi beret, yung pag ano. Yung parang Pag ano, pabot, yung parang pabot. sa Sailor Man. Talaga? Ako naman, sa awa ng Diyos, hindi ako umabot sa... Pero mahirap maging student ako. Maging student assistant ako. Mahirap. Nice, student assistant. Hindi, at least ikaw, nandyan lang. Nandyan. Kaya ako from PUP, tatakbo kong Cubao, Farmers Market. Ay, Ayun, ikwento mo, traffic, diba? ikwento mo Marlon, yung Alin? pagkatakbo mo at pagkatapos Nadapa mo... ako. Hindi. Pagkatapos mo mag-duty as Jollibee manager or Jollibee crew, ay sorry, napanggit mo. Oh. Jollibee baka naman, pa-chicken joy ka dyan. Sorry. Lumalabas ka, tumatakbo ka, anong hinahagisan mo ng pillbox? Wala eh. May bitbit Wala kang yun. pillbox, may hahagisan ka ng Ano pillbox. mahabol ka para lang sa bandit ka? Hindi. Oo, ganun pa yun. Na. Ay, kasi yung Oo, ano... kasi may late ka lang na Oo, may late ka ilang kaltas. minuto. May kaltas ka na sa sweldo mo. Oo. Tapos kakain ka, yung alam mo yung scrap ng, sarap yun ha, yung mga scrap ng burger. Tapos plastic, yung tray, di ba? Bubukas ka lang ng plastic, nandun na kayo, kakain na kayo. Tapos yung scrap ng burger, libre yun. Libre Ay, rin yung oo, rice. yung Tapos, mga patty. yung mga patties. Oo, Yung, di ba kasi oo, bilog yung- yun. oo, Yung, yung sa yung lalagpas burger, sa bilog. lalagpas. Yung scrap na yun. Oo. So ulam na yun. Tapos pag gusto mo pa ng ano, may employees discount ka naman. Eh, Sayang din. may bayad, hindi, kung order ka, kunyari, siyempre, fudge. If you want more. Choco fudge, or, so may tinatawag pa na PJR. Ano yung PJ? Pineapple juice regular. Ganon. Ano mo Anyway, yan? wala may experience yun. Ito itong mga kwento to. Ito yung masarap ikwento sa anak mo. Na, Actually, Marlon, yan kwento yung- looking forward, kwento. Pag may naabot ako pa ako, kwento ko to. Naniniwala ka ba, Marlon, na yung somehow, yung angat ng pamumuhay ng kabataan ngayon ay kasalanan ng mga magulang or tita, tito na kagaya natin? Hindi ko masabing kasalanan. Yung iba kasi talaga walang oportunidad. Walang break, walang... Tapos, ayun, ang laking factor din yung environment. Ang laking factor, yun, maliban sa Hindi, pero opportunity. yung pagiging angat nila ngayon, na hindi nila dinadanas na mag-working student. Ang harap ng bawat magulang. Hindi namin sinasabi na wala nang nag-struggle at wala nang mga estudyante dyan na self-provided yung kung ano yung para sa sarili nila. Ang akin kasi, Marlo, since napagdaanan nating mga tito-tita at mga magulang na ang hirap-hirap ng panahon ngayon, we made it a point this time around na hindi danasin ng ating mga pamangkin, ng ating mga anak. No? Somehow, spoon-fed ang marami. No? And ano, Provided. makakarelito, yung mga kapwa ko magulang. Pangarap ng bawat magulang, lalo yung mga galing sa, hindi naman ako hirap na hirap. Gusto ko lang talaga dahil maaga nga akong nagkaroon ng responsibilidad, di ba? Na pangarap to ng bawat magulang na mabigyan ng magandang kinabukasan yung kanilang mga anak at yung mga galing sa hirap, yung mga nag-struggle, ang ganda ng terminong ginamit mo. Hanggat maaari, although may ibang magulang talaga gusto nila na mahirapan mo na yung anak mo. Hanggat maaari, ibigay mo agad yung maayos na pamumuhay o komportableng pamumuhay sa iyong mga anak. Iba-iba talagang pagpapalaki mo. Iba-iba. Yan nabanggit mo kasi yung iba gusto nila makita. Paghirapan mo muna. Merong ano eh. Delayed gratification. Diba? Meron akong kilala na may ano naman, di ba? Na gusto niya nagko-commute, di ba? Ako naman sa part ko, medyo dahil nakita ko yung ano ng ano eh. Yung Nagko-commute naman kami, di ba? Oo. Na-tricycle na ganun. Pero para kung kaya mo naman, ibili mo naman. Tsaka yung security ng panahon ngayon, no? Security, Diba? Dahil nung pag-graduate nung panganay ko, inano ko talaga ng high school, inano ko talaga agad para pagpasok na ng koleyo, kahit pa paano, komportable na siya. Sa, alam mo yun, may kahit na second hand na stuff. Lahat ng magulang, although iba-iba yung pagpapalaki, pero lahat ng magulang, walang magulang na may gusto na mapasama yung kanilang mga anak dahil araw-araw merong commercial sa kape. Bakit? Yung sabi nga doon Para kanino? sa coffee commercial, para kanina ko gumigising. Tapos ang tema ng commercial na yun para sa kape. Oo. Hindi. Ang bawat magulang, kaya gumigising sa umaga para sa kanilang mga anak at para sa kanilang mga pamilya. Kasabay na lang yung kape na yun para mag-isip kung ano pang plano, ambisyon, pangarap na may ibibigay sa kanilang mahal sa buhay. Tanungin kita bago tayo mag-focus. Nabanggit mo na rin lang, bigla lang din pumasok sa isip. Para kanino ka bumibis?
para sa pamilya ko pa rin. Para sa medyo okay na yung panganay ko. Nag-aaral pa rin ano, yung para sa pamilya ko pa rin. Ngayon, nakapokus tayo dito sa ano. Sabihin nyo ng sabihin nyo ng ate, sabihin nyo ng bola. Hindi. Dalawa po. Kaya ito, para gumigising tayo. Ngayon, linggo-linggo, magkikita tayo. Kasama na Ayaw ngayon. mo? Hindi, kasama na ngayon para sa bagay. Meron na pa. Lagi mo ako narinig. Pareho tayo. Ito para sa bagay. Si Marlon, no, Lagi narinig. sa taon na nakasama ko siya, nakita ko yung naging matured siya. Sure naman, ay, hindi, yung kalokohan yun yung grabe. Ang hirap nilang i-handle. Parang ako naging principal ng 10 public school. 10, Marlon, yung 21 tayong nandun, parang 10 Para ka public school na klasiko. overcrowded. Para alam mga klasiko, na alam yung mga studios, tapos masusupla-supla ka, pero ang talagang trend nila yung mga makukulit sa klase. Aminin. Kunyari, irritable, pero sila yung lalalapitan mo, sila yung nag-aasikaso. Yung deadline na wala tayong sinasalit. Tapos maya-maya mga Siya rin ang magagawa. matter of 3 minutes. May lunch tayo sa kalendarya, mauubusan na tayo. Dalawang klase kasi, alam to yung mga nag-aaral, di ba? So, Dalawang klase pakpak masarap. yun. Yung iba, mga gusto lang kasama, mga Bex. Kasi masaya talaga kasama, no? Yung mga kapatid nating Bex. Talagang gusto mo sila, yung lalo yung mga babae. Yung iba naman mga babae, minsan halo eh. Gusto talaga na yung mga letma ko sa bedroom. Alam mo yun, kasi pampatanggal din ng stress. Ako naman talagang patok din naman talaga ako sa grupo ng mga lalaki. Dahil one of the boys ako lagi. And I can handle your egos. Di ba? Minsan nga, babalian pa kita ng ego. Tignan ko lang kung hindi ka umiyak dyan. Yung akala nyo, kaya nyo ako. Baliin ko nga yung ego. Ay, meron lang akong funny kwento. Bago tayo ulit magtapos. Ano yan? Nagugutom ako pagkagising ko. Kanina? Kaninang ulit sa gabi. Hindi, kanina umaga. Okay. Oh. Sabi ko, kasi nga, I try na hindi na ako kumain ng marami sa gabi. Nagising ako umaga, parang nagugutom ako. Nagbukas ako, syempre, malinis na, wala na akong cup noodles. Noodles, level up na. May nakita ko, champurrado. Alam mo yung ready to cook na champurado? Niluto ko. Microwavable yun, di ba? Hindi, niluto Talagang ko yun. niluluto. Oo, niluto ko Wow, yun. nagluto pa Mela. Oo, champurado. Bago yun, okay. Champurado mix naman. Okay. Wala akong, nagbukas ulit ako ng cabinet, walang gatas, walang asukal. So, anong lasa ng champurado mo ngayon? Ang pakit. So, nung bukas ko yung ref, may nagbigay sa akin ng pastillas kahapon. Eh, syempre, pastillas, di ba gatas? Tapos yung pastillas, meron pa siya, nakaroll pa siya sa crumbs ng sugar. Sabi ko, ito na yung gatas, at saka ito na yung sugar. So, naglagay ako ng 6. Yung malalaki yun, ganyan. Bigay ni Mrs. Kingmaker. Okay. O, yung nakakatanggap ka na, di ba? So, nilagay ko. Hindi ko inisip. Ang inisip ko, dapat malulusaw na siya. So, syempre, buo yun. Hindi siya nalusaw. Masarap yun po. Masarap. Hindi, Marlon. Ang akala ko nga, magiging matamis yung champurado. Ang nangyari, naging mapait yung pastillas. Hindi kinaya. Talaga? May ang dami ko kasing alam. Kasi yan ang problema mo. Oh. Hindi ka nag-uwi yung mga sachet-sachet, yung tinatapon mo agad kayong mga mayayaman. Wow. Yung sugar, yung ketchup ng Jollibee, ng McDonald's, Ito yung mga sugar, yung mga tsaa. Nakakaya Uwi ka. ko yun. Nasa kotse, hindi pa. Ito lang, drive-thru. So, ano ginagawa pag bukas mo, ginagawa mo sa Hindi bibig pa, mo? drive-thru ka. Oh. Drive-thru ka. Oh. So may mga sobrang ketchup, may mga sobrang, kahit yung mga sugar, di ba? So wala naman itapon mo. Pakita mo, maglilinis ka ng sakyan. Di ba? Makikita mo, itatapon mo lang sa basura. Hindi ilagay mo sa ref. O lesson learned yan, Pamela, ha? Para susunod, pag yung mga ganun sa chase, hindi naman yung pipiti ka sa restaurant. Ito yung mga sobra, yung mga take out. Di ba, papatake out ka, may mga pinabalot ka, take out. May mga, pinapagalitan lang kita, kuya ko eh. Hindi, lesson learned yan. Pero parang masarap yung pap. Parang naisip. Kasi iba, ang terno ng champurado ay tuyo. Sorry, ako talaga hindi ko na-appreciate. Hindi ko ma-appreciate. Ang tuyo kasi sa kanin, gaganunin mo Ay, yung hindi ko kanin. ma-appreciate yung saging at pagong. Sa ginamos, Oo, iba bagoong ginamos. naman Sila kasi. hindi ko Ginamos. kakaiba. Perfect yun. Yung saging na saba na nilaga tapos ginamos. Ganyan din sa Canada. Talaga sa Canada, uso Sharon Cuneta. Tirador ka pala ng manok, Sir Marlon. Lahat ng sugar hindi. bag ko Sa meron ano, creamer sugar. Uy, sininig Si vlog oh. Vicky, ano yun, alam yun ng mga, kahit ngayon yung mga service ko and mga nakabang. Hindi ko kinakaya yung ganung buhay. Kasi ano yun, alam mo yun na naging bahagi. O baka isa pa rin yun sa naging dahilan para lalo ka magsikap. Yes, it made you who you are now and where you are now. It brought you to where And you up are to now, si binanggit mo si ma'am, si Mrs. Kingmaker. Oh. Pag nandun tayo, gusto niya yung isang palitan ko na agad yung isang May tipag ko ng party tsaka. naman tayo doon pag nandun tayo. Oo, dami pagkain eh, no? Oo. Eh, tapos gusto ni ma'am, palitan. Sabi ko na ma'am, pwede po. Hindi na, ma'am, pwede pa po. Nagagalit nga sa'yo Nagagalit, eh, kasi diba? parang... At masarap yung tsaka namin, paulit-ulit na. Yung Hanggang tubig na lang yung ano. At saka pa, Hindi nga, ito meron, oh, dito. ano yan, 1 week Dami ago ko na pa. po yan. Hindi, bago to. Bago to. Ay, bukas po ang ine-expect natin mga pagpupulong ng mga peace rally na yan. So,
kung kayo po, if the objective of such a call for peace rally resonates within you, na ito yung sigaw ko rin, ito yung panawagan ko rin, pumunta po kayo. Kung halimbawa kung nakukulangan kayo sa mga objectives na yan, may mga options ng pocket rallies na gaganapin din, hanapin po ninyo kung nasaan po yung aligned kayo. Nahanap namin kung saan kami aligned, and we will be there tomorrow and we will let you know and cover the events and give you updates po. No? For security reasons lang, hindi lang namin sinasabi pa kung saan. Tama. At irespeto natin yung paniniwala ng bawat. Isa, yun lang. Maaaring hindi tayo iisa ng adikain, layunin at paniniwala. Respeto na natin. Yes, pero kaming miyembro ng Maisog at matatag ang pagiging Maisog at paninindigan para sa bayan nito. Correct. Ang laging sinisigaw ng aming mga puso ay ang transparency, accountability, peace, and security. At ang unang-unang dahilan ng panawagan ng mga rallies na ito ay ang hindi natin pagsang-ayon sa impeachment for VP Sara, because hakbang ng Maisog believes that there can be no peace and security Without unless social injustice. unless justice is served. Justice is served. Madali naman. Oh, hindi, without hindi, sige. Dapat merong munang mga hustisya sa mga injustisyang nangyayari. Kaya nga. At kapag merong, yung sa proseso ng pag-achieve natin ng justice na yan, dapat merong admission at merong pag-acknowledge na merong mga nalalabag na mga batas. At yung panawagan ng hakbang ng Laway mo ba yun? Maisog na ulan. Hindi naman ako simulaway. Hindi ako simulawin. Tululawak. Sorry, diba? sorry, Ang Marlon, simulaway. sorry. Hindi, yung nilelevel na po ng hakbang ng Maisog, yung kanilang panawagan. Yes. Maliban doon sa not to impeachment kay Vice President Sara Duterte, Yep. kundi yung giyera kontra corruption. Ano tong corruption na to? Yes. Itong talamak na paggamit at pang-aabuso sa pera ng taong bayan sa mukha ng ayuda na ginagamit ngayon bilang legal na vote buying sa nalalapit na eleksyon. Issues At yung syempre, plunder. yung issue, yung plunder, yung ito yung di ba yung culture of impunity, walang Yes. patumanggang walang patumanggang pang-aabuso sa kaban ng bayan at walang patumanggang kilalanin yung pangangailangan ng taong bayan, particular dun sa issue ng people. Yes. Bakit nyo siniro? At hindi tayo mananawat, hindi tayo mapapagod at paulit-ulit pa rin ang ating panawagan na dapat 2025 na Marcos Jr. magpasailalim ka na sa hair follicle drug. Yan, isa rin yung sa sinisigaw natin, yung napakalawak na kalakaran ng Lubay sa kakalsadahan at kung saan-saan. Well, speaking of di ba, hair follicle drug test, bakit hindi yan ang gawin yung topic sa topic pa tawag para sa survey question nyo. Yeah. SWS Pulse Asia Survey. Kung gaano karaming mamayang Pilipino ang gustong magpasailalim sa hair follicle drug test ang isang Marcos Jr. Instead of speaking for us, telling that all Filipinos are having sleepless nights because of Vicky Sara, Katarataduhan hindi ho. You speak Kalokohan. for yourselves, ang bayan and the rest of you na hindi nakakatulog. Sa anong kadahilanan? Kilabutan ka Diba? pa yan. Kilabutan ka sa Oo. pinagsasabi. Hindi nyo nga tinulungan si Distress, ma'am. Pigilan nyo kami. Correct. Sa susunod na topics na lang ha. At makikita tayo bukas. Yep. At excited na ako para sa coverage na gagawin natin. Mag-iingat po ang lahat. Happy Sunday sa inyo.